Lord Christ. Please be seated. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, blessed morning. At panalangin ng kapayapaan, kalakasan, at siyempre yung kasaganaan ng buhay. At alam natin, makakamit natin yan sa ngalan ng ating Panginoon. So i-claim natin, gawin natin, pag sumikapan natin. So magagawa natin yan. So sa umagang ito, pag-usapan natin itong pagtawag ni Jesus sa kanyang mga alagad o mga apostol. Kaya isa ito sa mga nakikita natin ngayon. Okay? Kung noon ay maraming mga sumusunod kay Kristo at bilib na bilib kay Kristo noon dahil nasaksihan nila ang kapangyarihan, siyempre yung pangangaral, ramdam nila na mangyayari yung mga aral na yan. Pero yung panahon natin, mga ilang taon na nakalipas, 2,000 years plus ago, parang humihina yung espiritu ng paglilingkod. Minsan nga, may mga taong nagsabi sa akin noon na, bigo ka ba kaya nagpapari ka? So parang ang pagtingin natin sa pagpapari, pagpapastor o paglilingkod sa Diyos, parang optional, parang last option. Parang wala ka nang napili sa daigdig na ito, kaya papari na lang. So hindi po, sa usaping paglilingkod, nakikita natin ngayon na kakaunti na lang yung may interest at karamihan sa iba ay hindi interesado sa pagpapari, pagpapastor. So isa yan sa mga nakikita natin. At imagine maraming mga taong hindi nila nakita ang kahalagahan ng paglilingkod. Siguro, kung noon, urgent ito, kasi sabi ni Kristo, malapit ng paghahari ng Diyos. Pero dumating yung mga 2,000 plus ago na nangyari, parang wala pa rin. Siguro yung iba ay baka matagal pa. Gawin ko muna yung mga dapat kong gawin, yung pangarap ko. So, ang panahon ng Diyos ay magkaiba sa panahon ng tao. Ang danger lang dito, yung mga taong hindi naghahanda o napabilang sa paglilingkod. Kasi ang sabi ni Jesus na ang katapusan ng daigdig ay gaya sa panahon ni Noah. Yung iba nagsikainan, nagsiinuman, yung iba ay nagsipagsayahan at hindi nila namalayan na yun na pala ang katapusan. So baka ganyan din ang mangyari. Yun ang sinabi ni Kristo. Kaya mas maganda sa tao na meron siyang participation. Kung meron man tayong earthly na pinagkaabalahan, makadaigdig, dapat meron ka ding heavenly na pinagkaabalahan. Dapat meron tayong participation sa paglilingkod. Hindi mas 6 days, sinabi naman sa Old Testament sa Yahweh, 6 days gawin ninyo para sa inyo, pero para sa akin naman yung on the 7th day, isang araw. So, mas marami pa ngayon sa atin. Sa Diyos sa isang araw. So, ang gusto ko lang ipaintindi, iparinig sa inyo, pahalagahan ito. Dahil malaki ang benepisyo, malaki ang kayang ibigay ng Diyos sa balang araw, yung mga nagawa natin, unay ambag natin sa mga maka-Diyos na gawain. Okay? Tingnan natin yung panulat ni Pablo sa 1 Corinthians 2:11-12. Sa mga namumuhay ng spiritual, mahalaga ang paglilingkod. Imagine ito yung mga apostol, iniwanan nila ang trabaho nila, ang pamilya nila para sa Diyos. So, ganun katindi yung pagtugon. At ang sabi ni Pablo, kung bakit may mga taong hindi nagpapahalaga dahil hindi nila naisip yung karunungang espiritual. Sabi nga dito, walang nakakaalam sa iniisip ng tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Kaya hindi naman walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa espiritu ng Diyos. Kaya ito yung dahilan kung bakit malabnaw yung pagtugon natin sa Diyos. Parang pangit yung malabnaw, no? Kulang sa templa. Kung bakit hindi ganon kalakas yung paglilingkod ng tao sa Diyos. Dahil nga hindi natin naintindihan yung mga bagay na maka-Diyos. Kung bakit hindi natin naintindihan yon, dahil namuhay tayong makadaigdig, hindi sa espiritualidad,
na kung saan maintindihan lang natin kung tayo namuhay sa espiritualidad. So yan ang sabi ni Pablo. Ang tinanggap natin ay hindi ang espiritu ng sanlibutan. Yan. Kundi ang espiritu na mula sa Diyos upang maunawaan natin ang mga kalooban niya sa atin. Okay. Kung naniniwala ka na alam ng Diyos ang kahinatnan ng lahat, so pahalagahan mo ang mga paglilingkod, ang pagsamba, ano pa yung dapat pahalagahan ng tao, ang pakikinig sa salita o pagsunod sa salita ng Diyos. Kung naniniwala ka na may alam ang Diyos sa lahat ng bagay. Okay? Kung naniniwala ka rin na panig sa iyo ang Diyos, o kung tayo'y panig sa Diyos, siyempre ma-reassured natin at maintindihan natin yung mga mahalagang bagay sa mundong ito. Dahil mga kapatid, sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na bagay na may kinalaman sa Diyos. O gusto bang maintindihan lahat, dapat mamuhay tayong spiritual. Mas pahalagahan din natin. O kung mas mahalaga sa iyo ang daigdig, ayun, nagsasaliksik tayo sa mga bagay na mga daigdig. Kung hindi mahalaga sa iyo ang mga lihim na, imagine nililihim pa kasi ito sa mga taong lumalayo o sa mga taong distansya sa espiritualidad. Pero kung ikaw ay namuhay ng espiritualidad, doon mo na mabuksan ang iyong pag-iisip at ang Espiritu ng Diyos naman ay patuloy na magbubukas alam niyo yung mga Chinese Kung Fu, meron silang mga level na kapag ganito nang naabot mo, ito ng kapangyarihan mo. Meron silang level of, ano ba tawag doon, ng kapangyarihan nila. So, ganun din ang tao. Kung mataas ang spiritualidad natin, mataas-taas na rin yung kaalaman natin in terms of spiritual and heavenly matters. So, yan. Siguro yun ang kulang sa atin. Kaya isa yan sa mga tingnan natin, ang taong hindi nagtataglay ng espiritu ay hindi kayang tumanggap ng mga kaloob mula sa espiritu ng Diyos. O yan. Kaya isa yan sa mga dapat tingnan ng tao. Kaya isa yan sa mga titingnan natin, yung spiritualidad, kasi doon tayo magkaroon ng mga kakaibang eksperyensya, kakaibang karunungang maka-Diyos o heavenly things. Kaya tingnan natin, mga kapatid, palakasin natin yung spiritualidad. Yan ay makikita natin o masaksihan natin o maramdaman natin yung mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos na para sa iba, hindi naman kailangan, hindi naman mahalaga. Para naman sa mga nagpapahalaga, kailangan yun at mahalaga dahil gusto nilang maunawaan ang lahat. Diba? Minsan hanggang ngayon, tinatanong natin, para saan po ba tayo? Tayo'y isinilang para kumain, magpakasaya. Yung iba, nag-aaral, nag-aasawa, and then, wala na. Diba? Ganun lang, to earn money. So, ang mga bagay na spiritual ay, kumbaga, ang susi niyan ay spiritual din, pamumuhay na spiritual. At doon mo lamang maunawaan ang mga paraang spiritual. So, yan. Gaya ng paglilingkod, gaya ng pananampalataya, yan ay mga paraan upang maunawaan ng tao ang mga bagay na may kinalaman sa Diyos. Kaya kung gusto mong maintindihan yung mga bagay na may kinalaman sa Diyos, yan, paglilingkod, pahalagahan mo yan, pananampalataya, palakasin mo yan. So, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo, so ito na. Nung panahon na tayo'y nakipag-isa kay Kristo, marami ng benepisyo o pangako ang Diyos o pangako si Kristo sa tao. Kaya sa pakikipag-isa natin, doon tayo magkaroon ng spiritual na karunungan, spiritual na pag-unawa, o spiritual na, imagine na kapag meron kang ganito, makikita mo mga bagay-bagay na hindi nakikita ng iba. So, paano ba natin masaksihan yon?
sa pamamagitan din ng pakikipag-isa natin kay Kristo. Okay? Ang pagsamba ba sa Diyos ay kailangan? Yes, sa mga nakakaunawa nito. Sa mga nakakaunawa ng kahalagahan nito, ngunit para sa iba naman, wala naman daw pera diyan, walang bigas, walang ah, wal, kasi ang naintindihan natin yung mga kailangan natin sa araw-araw. Kaya para sa kanila, next time na 'yan. Okay? Para sa atin hindi naman siya mahalaga. So, sabi ni Pablo sa Efeso 1:14, ang espiritu ay katibayan na makakamit natin ng lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin at sa gayon ay pupurihin ang kanyang kaluwalhatian. Na kahit si Kristo, lagi niya itong ginagawa. Diyos na siya, ha? Siya'y talagang nag-aansa ng oras na kausapin niya ang kanyang ama. Dumadalangin sa panglumakas siya. So, ganun din, para ba humihingi siya ng espiritong banal, humihingi siya ng katibayan na mapalakas pa ang kanyang espiritualidad at karunungan. So, how much more tayo? Kaya ang espiritu ay patuloy na nangangaral sa tao upang makita natin yung mga katibayan sa daigdig na ito. Ang espiritu doon ay naglilinis. Ang espiritu ay kaloob ng Diyos. Huwag natin kalimutan yon. Nung si Jesus ay umakyat sa langit, bumaba din yung espiritong banal. So binigyan sila ng kapangyarihan, binigyan sila ng karunungan, at imagine na walang makakahadlang kapag nasa iyo na ang espiritong banal. So hindi lang ito naglilinis at nagpapalakas sa tao. Ang sinabi ni Kristo ay upang maging ganap ang tao, maging banal. Yan, magandang pangako ng Espiritu. Maging banal at walang kapintasan sa harap ng Diyos. Although nagkakasala tayo, sa pamamagitan din ng Espiritu ay patuloy niyang nilinis ang isip, ang puso, kaya ang iniisip ng tao ay kabutihan. So maibsan natin yung mga kasamaan sa mundong ito. Ang pamumuhay naman sa laman, ano ba ang mga taong namumuhay sa laman? Means ito din ay nagpapahina sa ating espiritualidad. Ito yung binanggit ni Pablo na magkalaban ang espiritualidad at itong pamumuhay sa laman. Kasi ang pamumuhay sa laman, makadaigdig yan. Okay? Ito'y nagpapahina sa ating espiritualidad. Ito'y nagpapalayo sa atin sa Diyos. Kaya ang pamumuhay na makadaigdig, minsan naging materialistic ang tao. Yung iba naman ay puro na lang pagnanasa sa mga bagay sa daigdig. Kaya hinahanap nila yung mga kayamanan sa mundo kung saan-saan. Sinira yung mga kabundugan dahil andun ang kayamanan. So dahil doon tayo nakafocus, namuhay tayong makadaigdig. At isa sa mga recommendation ni Pablo dito, magkalaban ang taong namumuhay sa espiritualidad at ang taong namumuhay sa material, kasi nagpapalayo ito sa Diyos. Kaya hindi mahalaga sa kanila ang paglilingkod, hindi mahalaga sa kanila ang pagsasamba sa Diyos, minsan optional. Okay, take note, ito yung mga nakikita, observation. Sa mga namuhay sa makadaigdig, optional na lang sa kanila ang pagsamba, ang paglilingkod, dahil para sa kanila, ano ba ang para sa kanila? Mahalaga sa kanila ang how to earn money kaysa pagsamba sa Diyos. So, yan ang mga observation at malinaw ang binanggit ni Pablo, mauunawaan mo ang kahalagahan ng espiritualidad sa paraan ng espiritual. Paglilingkod, pagsamba sa Diyos, yan, sa paraang nagmamahal o nagpapahalaga ka sa Panginoon. Hindi sa paraang makadaigdig. Kasi magkalaban ang dalawang iyan. Kaya isa yan sa mga nakikita ni Pablo noon. At sa panahon natin, ang lahat ng nalalantad sa liwanag ay nakikilala kung ano talaga ang mga iyon at nalalantad ang lahat sa liwanag. So alam naman natin ang liwanag ay Diyos. Alam natin na sa pamamagitan ng Panginoon,
makikita natin yung mahalaga, makikita natin yung sinasabi nating um, malinaw o maayos na daan o magandang daan sa daigdig na ito. Yung mga lihim, marami kasing lihim ang daigdig. Ang term baga natin ay madalas ang tao na scam sa daigdig na ito. Kung bakit na-scam lagi ang tao, dahil hindi malinaw sa isip nila. At alam natin, ang espiritualidad lamang ang nagbibigay sa atin ng linaw, ang espiritualidad ang nagbibigay sa atin ng magandang pag-iisip. Kaya kung namuhay ka sa makadaigdig, yun, madalas tayong na-scam sa mundong ito. Kasi ang mundo ay puno ng lihim, puno ng pagkukunwari. Maraming mga taong namuhay na sabi natin, parang manduloko ang daigdig. Isa yan sa mga nakikita na kung saan kaya ang babala ni Pablo ay mag-ingat tayo at mag-ingat tayo kung paano tayo namumuhay sa mundong ito. Dalawa lang. Isa sa mga titingnan natin, spiritual, ikaw ba'y namuhay na spiritual, ay mahalaga sa iyong paglilingkod, yung mga utos ng Diyos, mga aral ng Panginoon, yung pagsamba. Pero kung namuhay ka naman ng makadaigdig, kung titingnan natin, ang makadaigdig ay ano na lang ang meron. Hindi talaga nila nire-reassured kung ano ang kaya nilang iwasan sa tigdig na ito. Kaya kung ang mga tao ay namumuhay sa liwanag, ayun, ang sabi ni Pablo, namumuhay sila ng katalinuhan. Kaya sabi ni Pablo, mamumuhay kayong tulad ng matatalino. Nakikita ang mga mahalagang bagay sa mundo at sa hinaharap. Isa pa ito yung mga bagay sa hinaharap, marireassured ng tao, yung mga taong namumuhay sa espiritualidad. Kaya sa Efeso 5:16, puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon, ay ibabalayan ni Pablo, ay gamitin ninyong ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon. So talagang wag kayong mag-aksaya. Hindi porket bata pa kayo, nag-aaksaya na kayo. Dahil baka bukas ay di natin alam yun na ang katapusan ng daigdig. So yan, magandang recommendation ni Pablo na ang mundo ay puno ng kasamaan o ang kasalukuyang panahon, kaya gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. So, maiiwasan natin ang mga kapahamakang iyan, yung kasalukuyang panahon na puno ng pasakit sa tao, puno na kasing pasakit sa tao, puno ng sakripisyo ang tao. Kailang sa mga pangyayari, hindi natin naagapan. Patuloy pa rin tayong namumuhay sa makadaigdig na kapamaraanan. So dapat naintindihan natin na ang mundo ganito, at alam natin ang pinakasagot yan, ang pamumuhay spiritual. Kaya huwag natin kalimutan yan. Ang pamumuhay ng spiritual lang ang pinakasagot sa mga sakripisyo natin sa mundong ito. Dahil kapag namumuhay na tayong spiritual, paglilingkod, pagsamba sa Diyos, makikita natin, masisilip natin yung kapamaraanan. Pero kung material tayo, makadaigdig, nako, isang katutak na nangyayari, hindi pa rin natin naintindihan. Kaya wala tayong masyadong solution sa mga sitwasyon na nangyayari sa buhay. So naway mapahalagahan natin paglilingkod dahil maraming pangako ang Diyos, gaya ng mga apostol, gaya ng mga taong malakas ang pananampalataya, nakikita nila ang kahalagahan, yung mga the best action, ay nakikita nila yung magandang solusyon sa pamumuhay. So yan, isang magandang recommendation ni Pablo na ang daigdig ay puno ng kasamaan, kaya kailangan nating mamuhay sa spiritualidad para maagapan natin yung kapahamakan. Amen? And in the name of